ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa Abangan ng himpapawid ating ng mga serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Lunes, Agosto 24, tuig 2026, sining inyo tag balita. Joseph Paul Nobleza Tarosa, kagkaroon sa mga Pangulong di naman. PBBM ginpanguna ng situation briefing sa mga epekto sang habagat kag bagyo sa Central Luzon. Gobyerno Provincial sang Guimaras pada ng pagpanagtang sa bugas sa mga Guimaras noon pag isa bawat bayan makikinabang program. Dua pa kadako nga sports events hiwaton sa Bacolod. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas News. PBBM ginpanguna ng situation briefing sa mga epekto sang habagat kag bagyo sa Central Luzon. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa mga epekto sang enhanced southwest monsoon kag bagyo sa Central Luzon. Kung sa diin, ginistoryahan ang kalaparon sang pagbaha, halit kag kaimtangan sa mga pamilya nga naapektuhan sa reyon. Ginhambalan man ang mga short-term, medium-term kag long-term nga solution para masabat ang pagbaha sa reyon. Lakip sa mga short kag medium-term nga mga tikang ang dredging kag declogging sa mga ililigan sang tubig, pagtukod sang floodgates kag pumping station kag Sabu Dam. Ginpasiguro ni PBBM ang padayon nga koordinasyon sang national kag local government para mapadasig ang pagsabat sang paliwat-liwat nga pagbaha sa Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Padayon ng Provincial Government of Guimaras sa pagpanagtag sa bugas sa mga Guimaras noon paagi sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang distribusyon ginpangunahan ni Guimaras Governor Lucille Nava sa pinakabag-o nga distribusyon 1,569 ka benepisyaryo sa Sibunag ang nakabaton sang 10 ka kilo nga well-milled rice ang Agosto 18. Samtang 1,800 ka benepisyaryo naman sa San Lorenzo ang nakabaton sang ayuda. Ang Rice Distribution Project nagatuloy nga makabulig sa mga pigado nga pamilya kag malabot ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Bugos ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas News. Duha pa kadako nga sports events siwaton sa Bacolod. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Pa kadalago nga sports events ang natala na hiwaton sa Bacolod City. Suno kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, pagahiwaton sa katapusan sang Oktubre ang regional level world qualifiers para sa hampang nga archery. Ginasuguran man ang mga plano para sa isa ka international golf competition sa Bacolod City. Para sa lokal nga panguluhan sa Bacolod, ang mga aktibidad dako nga bulig sa ekonomiya sang syudad. Debuluan mangin host man ang Bacolod City sang Batang Pinoy 2026 kag pila ka mga international kag national marathon events antes magtakop ang tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas,
JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Police Regional Office 6 ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Bansaya, Lapos, Iloilo City. Ang suspect kinkilala nga si alias Pipoy, 46 anyos, kag residente sang Iloilo City. Nakumpiska sa suspect ang 500 gramos ang shabu nga may standard drug price nga 3.4 milyones pesos, .45 caliber pistol kag mga bala. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang operasyon resulta sang parang determinasyon sang kapulisan sa pagresolba sang problema sa illegal nga droga kag loose firearms. Sigin pangabay man sang PRO6 ang publiko nga magbantay kag i-report kung may nahibaluan sila nga makabulig sa pagpugong sa paglaptas ng illegal nga droga kag armas sa mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 20 bigas meron na ginlunsar sa Sara. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madinalagon nga ginlunsar ang 20 bigas meron na program sa Barangay Poblasyon Ilawod, Sara. Ang programa kabahin sang padayon nga pagtingwa sa Department of Agriculture nga pabasugon ang food security kag siguraduhon nga may access sa masarangan nga pagkaon ang mga labing nagakinahanglan nga Pilipino. Suno sa Department of Agriculture Western Visayas, kabugusan nga 100 ka sakos ang bugas ang ginpain para sa 500 ka benepisyaryo sa programa sa lugar. Nabuluhan nga katuyuan man sa programa nga mapamag-an ang ginapasan nga gastos sa mga pamilya sa ilang matag adlaw nga kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanundo ang Police Regional Office 6 sa publiko nga may responsable sa paghimo kag pag-post ng AI-generated o digitally altered nga mga litrato sa social media. Ilabi na ang mga imahe nga nagapakita sang mga individual nga nagasuksok sang uniforme sang PNP. Sunod sa PRO6, mahimo gamito ng artificial intelligence bilang creative tool. Apang mahimo ini magdulot sa confusion kung ang digitally generated nga litrato ipakita nga isa ka matud nga litrato kung magatag sang impresyon nga ang persona nga yara sa litrato isa ka actual police officer o kung matunga na tabo ang isa ka police related nga incident. Gin pangabay ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga social media users nga mga transparent sa pag-post ng AI generated content. Agud malikawan ang pagtalang sa mga pumuli. Alaman sa nakitaan problemang pusyal sa paggamit sang AI. Mong ginagamit na inisang kadaman sa nagkalain-lain nga bagay para mas maging creative sa ilatag sa ka mga output. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakita nanday Public Works Secretary Vince Tison kag Cabinet Secretary Benhur Abalos ang kahimtangan sa mga lugar sa Bulacan nga madugay na nga lubog sa baha sa tapos gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga personal nga padulungan sa matiglikon para usisaw ng solusyon nga posible himuon para masabat ang problema sa pagbaha. Nagsakay sa bangka ang duha ka secretary halin sa paumbong padulong sa Hagon na Bulacan, dala sang panawagon sa mga Bulakenyo nga manaog sa Ilabanwa kag personal nga makita ang pag-antos ng ilan na eksperyensyahan. Sunod kay Secretary Dison, ginatun-an na sa DPWH ang mga himon nga long-term intervention sa Bulacan, lakip ng paghuman sang mas komprehensibo nga plano para buligan ang dekada-dekada nga problema sa baha sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa ibang panaton nga balita, ginreport ni Education Secretary Sonny Angara nga naglabot sa masobra 9,500 kahulot klasihan sa pungsod ang naapektuhan bangod sang habagat kag mga naglabay nga bagyo nga nakahalit sa 1,594 kabulutuan. Pinakadako nga pagkaguba na balag sa Central Luzon nga may 3,596 ka naguba nga classroom sa 412 ka bulutuan kag 126,584 ka learners ang apektado sa among riyon. Pampanga ang may pinakadamo nga pagkaguba sa 1,689 ka classroom sa ginsundan sa Bulacan nga may 933 samtang ginagamit ni evacuation center ang 1,666 ka classroom sa 291 ka bulutuan sa bilog nga Pilipinas
para sa 9,068 ka displaced families. Sa Central Luzon, 237 classrooms sa 78 kabulutuan ang nagaserve evacuation center para sa 1,951 kapamilya. Ginpag ni Angara, na direktiba ni PBBM nga ang pagpasiguro sang safety sa mga manunudlo ang mga estudyante samtang ginapaganhagan ng epekto sang kalamidad. Ginabanta 318 ka milyon ang pauna kinahanglanon sang DepEd para sa clean up kag minor repairs sa mga apektado nga buluthuan. Sa ibang panaton nga balita, PBBM ginkamusta ang mga evacuee sa Bacolor. Detalye sang balita, Hope Torresante. Ginkamusta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilya nga nag-evacuate sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga nga naka-eksperyensya sang epekto sang pagbaha tugas sa mga naglabay nga bagyo kag habagat. Naglabot sa 216 ka pamilya kung masobra 800 ka individual ang nagapabilin sa evacuation center. Sa bilog nga Bacolor, 559 ka pamilya o kung 2,221 ka individual ang nag-evacuate kag temporaryo nga nagpasilong sa 11 ka evacuation center. Kadungan sang pagbisita ni PBBM, ginhiwat man ang distribusyon sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa mga apektado nga pamilya sa idalom sang DSWD AX program. Nagdulong man ang gobyerno sang family food packs kag mainit nga pagkaon sa mga evacuee pinaagi sa mobile kitchen. Ginpasiguro ni PBBM ang padayon nga ayuda kag suporta sa pamilya nga naapektuhan samtang ginatingwaan nga masabat ang problema sa pagbaha sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torresante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas sobra 24.42 milyon nga ECT assistance ginhatag sa mga apektado sang RSSI sa Murcia Negros Occidental. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-release ng kabugusan nga masobra sa 24.42 million pesos nga emergency cash transfer o kon ECT assistance ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga naapektuhan sang red stripe soft scale insect o kon RSSI infestation sa Murcia Negros Occidental. Naglabot sa 2,366 kwalipikado nga benepisyaryo nga mga mangunguma kag landowners ang nagbaton sang assistance. Giniwat ang payout sa Murcia Public Plaza kung sa diin kada isa nagbaton sang tig 10,325 pesos. Kaupod sang DSWD NIR sa ginhiwat nga payout ang lokal nga panguluhan sang Murcia. Ang Murcia ang isa lang sa mga lugar sa NIR kung sa diin ginahiwat ang ECT payout para sa apektado sang RSSI sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagapadayon ang pagnubo sang focus crime sa Western Visayas matapos makarecord ang Police Regional Office 6 sang 22.85% nga pagnubo sa nakaligad nga 3 ka bulan. Base sa Crime Situation Report sang PRO 6, humalin Mayo 22 tubtob Agosto 22, 385 ka focus crimes ang record sang PRO 6 sa mga tion, nang mas manubo sang 114 ka insidente kung ikumpara sa 499 cases nga na-record sa parehong tion sa 2025. Pinakadakong pagnubo sa rape incidents nga nagnubo sang 55%. Nagnubo man ang murder cases sa 21%, samtang ang theft cases nagnubo sang 10%, ka physical injuries nga nagnubo sang 4.12%. Ginabiabi ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang pagnubo sa focus crimes pero iagigin panugyanan ng kapulisan nga hindi dapat magpakampante. Suno sa opisyal, bisan nagkapakita sa mga resulta ng kabugusan ng crime situation sa riyon, padayong gihapon nga ginamonitor sa kapulisan ang mga crime trends nga direkta nag-aapekto sa seguridad sang mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagiwat sang aerial inspection sini nga Lunes, Agosto 24 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar sa Bulacan kag Pampanga nga naapektuhan sang pagbaha. Tuga sa mga nagligad nga bagyo kag enhanced southwest monsoon, ginusisa sang presidente ang kalaparon sa mga pagbaha kag kahimtangan sa mga komunidad para matumod ang ginakinahanglan nga pagsabat kag suporta sang gobyerno sa mga apektado nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal nga ginkamusta ni President Bongbong Marcos ang kapin sa 62 ka pamilya
nga 16 na kaadlaw nga nagpasilong sa Bacolor Mini Convention Center Evacuation Center sa Barangay Kabangbangan, Bacolor, Pampanga sa tapos maapektuhan sa mga nagligad nga bagyo kag habagat. Ngayon pa siguro ni PBBM ang padangap bulig sa gobyerno lakip ng 10,000 cash assistance sa idalom sa DSWD assistance to individuals in crisis situation, family food packs sa iban pang relief assistance. Magkaparehan suporta sa gobyerno tutob nga safe nga makabalik ang mga pamilya sa ila panimalay kadungan sa mga long-term nga mga tikang para masabat ang problema sa baha sa Pampanga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. wala ginapahigad ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang posibilidad nga magpadalagan bilang gobernador sang Iloilo apang nagpahig nga unahon nanay tapuso ng itrabaho sang Kongreso. Sunod ang Defensor nagapabiling nga prioridad sining Iloilo apang hindi pasubong ang husto nga tiong para istoryahan ang iya plano sa politika. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Coconut made products sa mga Ilonggo ginatanyag sa Kapitolyo. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Duwa pa kadalagong nga sports events ang natala na hiwaton sa Bacolod City. Sunod kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, pagahiwaton sa katapusan sang Oktubre ang regional level world qualifiers para sa hampang nga archery. Ginasuguran man ang mga plano para sa isa ka international. Ginatanyag subong nga simana sa sulod sang Kapitolyo ang mga human sa lubing nga produkto sang mga Ilonggo. Inikadungan sang paghiwat sang 2nd Iloilo Provincial Coconut Week Celebration halin Agosto 24 tubto 28. Lakip sa sining mga produkto nga human sa lubi ang sinamak, jam, kalamay, harina, uling, strips kag bags. Ang ining mga produkto gindevelop sa makatapos ang Coco Ilonggo Council nga sarang man mabakal sa Coconut Philippines Hub sa SM at Iloilo Central Market. Nebuluan nga subong nga bulan, ginasulugman ang National Coconut Month agud mapabaskog pa ang coconut industry sang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3rd District Representative Lawrence Defensor hindi pabor sa pagpanubo sang edad sang criminal liability kung baguhang layimay kang tanan sa juvenile justice sa pungsod. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi pabor si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa pagpanubo sang edad sang criminal liability o kung pagbag-o sa layimay kaangtanan sa juvenile justice sa pungsod. Suno kay Defensor, hindi solusyon ang gilayon nga pag-amyenda sa mga layi kada may mga insidente nga ginalakipan sa mga minor de edad. Pahayag sang mamalidha, klaro nga may ginapatuman nga juvenile justice law nga sarang manabat ang mga bata edad 15 anyos kung mapamatud-an nga nag-akto nga may discernment o kung nakahibalo sang ila ginhimo nga paglapas. Siling pa sang Congressman Antes Sisipo ng pagbag-o sa layi, dapat unahon anay nga siguraduhon ang maayo nga implementasyon sini. Importante man suno kay Defensor ang papel sa mga ginikanan sa paggiya sang ila mga bata kag pagsunod sa ila responsibilidad sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabay sa pagpasangkat sa Oplan kontra baha santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpaidalom sa desilting operation ang porsyon sang Bunta Tala Creek sa Braicari Minor, Leganes, Iloilo. Tinutoy sang clearing operations na mapaayo pa ang ilig sang tubig sa suba agod malikawan ang epekto sang pagbaha sa pila ka lugar sa banwa sang Leganes. Hindi malipod sang damlaglang na eksperyensyahan ng mabaskong ulan dala sang habagat nga nagpataas ang level sang tubig sa mga suba na nagresulta sang pagbaha sa pila ka lugar. Ang clearing operations ginalakipan sang pagkuha sa mga natumbang nga puno sang kahoy, paglimpyo sa barado nga waterways sa pagpanguna sang DPWA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lima kay Ilonggo makabaton sang mayor citation nga pinakamataas nga pagkilala sa mga individual nga ang serbisyo may dakong abulig sa mga pumuluyo kag sang syudad. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padunggan sang Iloilo City Government ang 5 ka Ilonggong ang ekselente kag serbisyo nakahatag sa makahulugan nga epekto sa kabuhi sang iban nga pumuluyo kag sang syudad.
Makabatang sa Mayor Citation, sa Defeve Ibuhos, Director ng Signpost Philippine Incorporated, Lieutenant General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Dr. Cynthia Palmes Saloma, Dean ng College of Science ng University of the Philippines, Diliman, Dr. Resurrección Sabada, Professor ng University of the Philippines, Visayas, kag si Dr. Christine Gauna Treñas, former chairperson ng Iloilo City Heritage Council. Ang Mayor Citation ang pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sang Iloilo City Government sa mga individual nga ila pagpangalagad may impact sa kabuhi sang pumuluyo kag sa pag-uswag sang syudad. Igahatag ang award sa hiwaton nga Mayor's Dinner sa Agosto 25, kaupod ang 10 outstanding Ilonggo sang Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kabayan sang selebrasyon sang 89th Charter Day sang Iloilo City, pagdalon sang Iloilo City Government pagi sa Atipan Center sa pagpanguna ni Mayor Isa Treñas ang libre nga medical kag dental services sa mga barangay sa syudad. Subong Agosto 24 ang aktibidad hiwaton sa kumpanya Central Molo sa dimbukas ini sa ginabanta 100 slots. Sa mga interesado magdala lang sang ID sa Agosto 25 magpadulong ang medical kag dental team sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro sa dinyara sa 150 ang mahimo mag-avail sa Agosto 26 sa La Paz District Gym, Agosto 27 sa Barangay Libertad, Lapus kag sa Agosto 28 sa distrito sang Mandurriao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sang Mother and Child Facility magasugod na. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Uman sa Iloilo Provincial Hospital sa Putotan, Iloilo ang isa ka 2-story mother and child facility nga may kapasidad nga 90 ka kama. Ginpangunahan ni Congressman Lawrence Defensor kaupod ang mga alkalde sa Iloilo kag mga opisyales ng Iloilo Provincial Government ang groundbreaking ceremony Agosto 24. Sa iya mensahe nagpasalig sang duga nga 100 million pesos ang congressman magluwas sa masobra 143 million pesos nga inisyal nga pondo sang proyekto. Siling ni Defensor, luyag niya mangin standard sa maternal kag child healthcare services sa probinsya kag sa pungsod ang mother and child building sa IPH. Lakip sa mga ipahamtang sa bago nga pasilidad ang mga serbisyo para sa pediatrics kag OBGYN, delivery kag operating rooms, emergency room, kag neonatal intensive care unit. Katuyuan sang proyekto nga mapahagan-hagan ang paggutok sa mga ward kag mapalapad ang access sa mga pumuluyo sa safe nga pagbata kag dekalidad nga pag-amuma para sa mga bag-o bata nga lapsag. Naibaluan nga antes sang groundbreaking ceremony sang amo nga pasilidad naghiwat-anay sang serye sang konsultasyon sanday Congressman Lawrence Defensor kag Provincial Administrator Raul Banyas para sa proyekto. Kung sa diin kinistoryahan ang disenyo kag technical specifications. Kaupod ang Provincial Engineering Office, Office of the Hospital Management Officer, Department of Health kag Department of Public Works and Highways. Ang Iloilo Provincial Hospital ang nagaisahanon nga level 2 hospital nga ginadumala sang provincial government kag nagaserbe nga importante nga referral center para sa mga pasyente halin sa lain-lain nga banwa sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Charter Day Job Fair, hiwaton sang Peso, Iloilo City sa Agosto 25. Detalye sang balita, Marian Radyo Reyes. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magahiwas ang 89 Charter Day Peso Job Fair Trabaho Agad Program ang Iloilo City Government sa Martes, Agosto 25 sa Robinsons, Iloilo, Maine. Mag-uumpisa ang job fair last 9 sa aga, tugtog 4 sa hapon. Ang kahiwatan kabayan sa pagsaulog sang Charter Day sang Iloilo. Sarang maka-apply ang fresh graduate, first-time job seeker, career shifter o kon experienced professional. Panugyan sang Peso Iloilo City sa mga job seeker nga magdala sang madamong updated resume o kon curriculum vitae, valid identification cards kag ballpen. Sa mga interesado, sarang lang nga magpa-pre-register. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagliabot sa kabilugan nga 15,000 ka residente alin sa 27 ka barangay sa syudad sang Coronadal
ang makabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bagong Pilipinas Rice Program sang Local Government Support Fund. Katuyuan sang inisyatiba nga maghatag sang dugang nga bulig pagkaon sa mga pamilya kag individual nga wala nakabaton sang suporta halain sa iban pa nga programa sang gobyerno. Para kay Teresita Panto, isa sa manangin benepisyaryo sang programa, dako nga ginhawa sa ila panimalayan na baton nga bugas po nabuhina ng ila galastuhon sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CICC ginasuportahan ang mabasko nga proteksyon sa online para sa kabataan. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas gimpabakod sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang proteksyon para sa kabataan nga Filipino sa internet batok sa online grooming, exploitation, radicalization kag iban pa nga peligro sa digital space. Suno kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, importante nga may ginapatuman ang maathag kag koordinado nga tikang ang gobyerno agud masiguro nga ang social media, messaging, streaming, online gaming kag ibang pang digital platforms nagahimuman sang ilabahin sa pag-amlig sa mga menor de edad. Nagpaandaman ang CICC nga mahimo ipatuman ang mas istrikto nga mga aksyon batok sa mga plataporma nga sulit-sulit o kunhungod nga wala nagasunod sa kinahanglanon nga mga tikang sa pag-amlig sa kabataan. Lakip diri ang pag-restrict o kung pagsuspende sang access sa Pilipinas kung ini nagakaigo sa kasuguan. Para sa CICC, maathag ang mensahe nga ang online safety sang kabataan, responsibilidad sang tanan. Ang gobyerno kag ang mga digital nga plataporma dapat magbuligay agud mangin mas luwas ang internet para sa tagsa ka bata nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 733 ka pamilya sa Ilocos Norte nakabaton sang bulig bugas sa tunga sang krisis sa enerhiya. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabaton sang tig 10 kilos nga bugas ang hindi magnubo sa 733 kapigado nga pamilya halin sa 4 ka barangay sa Ilocos Norte sini nga Agosto bilang padayon nga sabat sang gobyerno para mapaganhaga ng epekto sang krisis sa enerhiya sa mga pamilya nga manubo ang income. Naghalin ang mga benepisyaryo sa barangay sang Lapas, Santa Maria, Suyo kag Talingaan nga nagtipon sa barangay Lapas Covered Court para sa ikatatlo nga hugnat sang programa Bawat Barangay Makikinabang Rice Program. Katuyuan sang bulig nga suportahan ang mga nagakinahanglan nga pamilya sa ila pang adlaw-adlaw nga pagkaon sa tunga sang padayon nga pagtilaw sa ekonomiya. Ilabi na ang mga tugas sang krisis sa enerhiya. Ginpagwa ang pondo sa idalom sang Local Government Support Fund kag ginpatuman sa Ilocos Norte pinaagi sa Ilocos Norte Provincial Government. Nagahatag ang LGSF sang pinansyal nga suporta sa mga lokal nga pamunuan para sa mga proyekto kag serbisyo nga nagasabat sa kinanglanon sa komunidad. Ginhiwat ang distribusyon kadungan sang Capital Express sang provincial government, isa ka programa nga nagapalapit sa mga serbisyo kag bulig sang gobyerno sa mga komunidad. Ginpangunahan nanday Gobernador Cecilia Araneta Marcos kag Vice Gobernador Matthew Marcos Manotok ang distribusyon nga nagapabakod sa tinutuyo sang probinsya nga pabaskugon ng seguridad sa pagkaon kag social protection sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:36 sa hapon. Kagamiyan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.